Sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Dalawang American hostages na tinukot ng Hamas militant group, pinakawalan na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpahayag ng pagkabahala sa pagtaas ng bilang ng biktima sa Israel-Hamas conflict. Pagkakaisa sa kapayapaan sa South China Sea, ipinanawagan sa ASEAN GCC members. OFW sa Lebanon naghahanda sa posibleng paglala ng sitwasyon doon. Pagsusulong na matigil na ang giyera sa Middle East, ipinanawagan. At presyo ng mga produktong petrolyo, inaasahang tataas sa susunod na linggo. Una po sa ating mga balita, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pag-iral ng amihan. Kaugnay niyan, alamin natin ang magiging epekto ng amihan at iba pang update sa panahon mula kay Ms. Veronica Torres, Weather Specialist ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po, Ma'am Veronica. Ilang lugar po sa Metro Manila ang makararanas ng mga pag-ulan o nakaranas po ng mga pag-ulan kaninang madaling araw at makulimlim ngayon ang panahon. Ano po ba ang dahilan nito? Magandang araw din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay, Ms. Rosalie. So sa kasalukuyan nga ay itong shear line, yung nakakaapekto, yung mga nagdadala ng mga pag-ulan dito sa atin, sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi ng Central at ibang bahagi ng Southern Luzon. So itong shear line nangyayari kasi kahapon, nag-declare na tayo ng amihan season. And usually kapag amihan season, itong shear line kung saan nagsasalubong yung hangin galing northeast, yung amihan, at hangin galing silangan, yung convergence na area na yun, ayun yung ating tinatawag na shear line. So ayun yung mga nagdadala ng mga pag-ulan, may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog tayo mostly dito sa may Metro Manila, Central Luzon, and also sa may Calabarzon. Asahan natin in the next 2 to 3 days patuloy yung pag-iral ng shear line sa mga area po na yon. Yes, Ms. Veronica, aside po dun sa mga weather system na nabanggit nyo, meron po ba tayong binabantayan na bagyo? Opo, sa kasalukuyan wala naman tayong namomonitor na low pressure area man or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. And in the next 2 to 3 days, mababa pa rin yung tsansa na may mabuong bagyo or pumasok na bagyo sa loob na ating Philippine Area of Responsibility. Opo, nasa fourth quarter na po tayo ng 2023. Mga ilang bagyo pa po ba ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Sa Philippine Area of Responsibility naman, inaasahan natin na sa ngayon, sa buwan ng October, posible mga 2 or 3 na bagyo po pwedeng mabuo or pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa November, 1 or 2, and sa December, 1 or 2. Well, ito ay based sa latest nating Climate Outlook Forum noong September. Then, posible pa itong magbago kasi this week or next week may isa ulit tayong Climate Forum. So, tingnan po natin yung assessment na ating mga climatologists sa next po na expected po natin na number na bagyo po. O Ma'am Veronica, bagamat nga po medyo malamig na ang panahon dahil sa pag-iral ng amihan, ano? Gano'n naman po makakaapekto yun pong pag-iral pa rin ng El Nino kahit medyo malamig na yung temperatura dito sa ating bansa? At ano po yung epekto nito, yung magkasabay na amihan at yung El Nino sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? So usual po yung mga epekto ng El Nino is posible yung mas mababang number ng bagyo pero posibleng mas nakakapaminsala if ever na may mga bagyo na lalapit sa atin. Ayun po yung kailangan natin pag-ingatan, and also posible yung mga lower na normal rainfall natin. So kung kunwari ang normal natin ay posibleng maging mas mababa sa expected po natin. Kaugnay po niyang nabanggit niyo po na mas mababa yung tsansa ng rainfall, ano? Ano pong parte ng Pilipinas ang maapektuhan yan? Opo, sa ngayon naman po, titingnan po na based din sa ating latest na
sa latest natin na forum. So titingnan po natin yung sa rainfall na assessment po natin. So ang mga areas na posible, so titingnan natin for the month of November. So yung mga posible na mas mababa na percent normal mostly sa may western section ng Central Luzon, ibang bahagi din ng western section din ng ibang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi din ng Northern Luzon. Pero ito ititingnan ulit natin dahil may bago assessment yung ating mga climatologists sa ating climate forum sa this week or next week po. Maiba lang po ako ng topic at last question na po ito, Ma'am Veronica. Meron po bang pagbabago sa haba ng araw natin ngayon? Mas madali bang magtakip silim ngayong third quarter ng taon at mas matagal ang pagbubukang liwayway? Opo, sa ngayon ay mas sumahaba na nga po yung gabi or yung mas madilim na araw o yung daylight ay mas umiikli na po. Alright, maraming salamat po, Ma'am Veronica Torres, Weather Specialist sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maraming salamat din po. Naobserbahan naman ang isang panibagong lava effusion o pagdaloy ng lava sa crater o bunganga ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, ito ang panglimang pagkakataon na nagkaroon ng pagdaloy ng lava ngayong buwan. Ang mabagal na lava flow ay nagdulot din ng rockfall sa Missy at Bonga Gully. Paalaala ng PHIVOLCS na nanatiling nasa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Bad news naman po para sa mga motorista. Makalipas ang ilang linggong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, inaasahang magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa darating na Martes, October 24. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, posibleng tumaas ng piso at 20 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 85 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos ang inaasahang dagdag sa presyo ng gasolina at mahigit pisong patong sa presyo ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, isa sa mga dahilan ng oil price hike ay ang pagbaba ng stockpiles ng Estados Unidos. May kontribusyon din anila ang gulong nangyayari ngayon sa Israel at Gaza para tumaas ang presyo ng langis. Pinalawig pa ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang bisa ng ibibigay na special permit sa mga public utility bus para sa barangay at sangguniang kabataan elections at long holiday. Sa advisory na inilabas ng LTFRB, ang validity ng special permits ay mula October 20 hanggang November 6, 2023. Ayon sa ahensya, sa pamamagitan nito, mas matutugunan na ang kakulangan sa mga pampublikong sasakyan sa mga nasabing araw, kung kailan inaasahang dagsa ang mga commuter. Sa ngayon ay mayroon ng 767 units na nag-apply para sa special permits. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA. Batay sa bagong datos ng Metropolitan Manila Development Authority, tumaas ng nasa 6.7% ang volume ng mga sasakyan sa EDSA kahit wala pang holiday season. At bilang paghahanda sa inaasang mas mabigat na traffic, may mga inilatag ng hakbang ang MMDA upang maibsan ang epekto nito. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa huling volume count ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, aabot na sa higit 420,000 ang bilang ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA kada araw. Pero simula nang ibalik ang face-to-face classes, nadagdagan pa ito ng nasa 6.7%, kaya naman mas ramdam na ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Bukod sa EDSA, dumami rin ang volume ng mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan sa Kalakhang, Maynila. Sa ngayon pa lamang po ang in-increase na ng volume ng vehicle, lalong-lalo na po na nagsimula yung face-to-face classes. Along Ortigas Avenue, 14%. Along EDSA, 6.7%. Along Aurora Boulevard, 15%.
Kaugnay nito, hinihikayat ng MMDA ang publiko na tangkilikin ang public transportation kabilang na ang MRT, LRT at ang Pasig River Ferry upang mabawasan sana ang traffic. Makakatulong nila ito upang hindi na magdala pa ng pribadong sasakyan ang ibang mga nagpupunta sa Metro Manila. At ngayong papasok na ang holiday season, inaasahan na ng MMDA na mas madaragdagan pa ang volume ng mga sasakyan na magreresulta sa mas mabigat na traffic. Ayon sa ahensya, mayroon na silang mga inilalatag na traffic management plan para sa holiday season. Kabilang narito ang gagawing adjustment sa mall hours kung saan magiging 11 a.m. hanggang 11 p.m. na ang operating hours na magsisimula ng November 13 hanggang January 8 sa susunod na taon. Ipagbabawal rin muna ang pagdaraos ng mall sale mula Lunes hanggang Biyernes at tanging weekend lamang ito papayagan. Lilimitahan rin muna ang delivery ng supply sa mga mall mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga maliban na sa mga perishable goods. Alam naman po natin na habang palapit ang Pasko ay yung traffic na i-extend normally pag hindi man po Christmas season hanggang 8-9 o'clock lang, pero pag ganito pong magpapasko ay talaga pong na-extend siya hanggang late night ng gabi. Bukod sa adjustment sa mall hours, suspendido rin muna ang excavation activity sa mga kalsada maliban sa mga flagship program ng gobyerno. Gayon din ang pagkukumpuni ng sirang mga tulay at water leak repair. Plano rin ng MMDA na i-extend ng hanggang alas 12 ng hating gabi ang duty ng kanilang traffic law enforcers na karaniwang natatapos ng alas 10 ng gabi. Kasama rin sa plano ng MMDA ang pagbibigay ng pataan sa mga motorista na may minor violations upang hindi na kailangan pang harangin ang mga ito sa kalsada at maiwasan ang build-up ng traffic sa holiday season. Yung mga simpleng violations lamang po na tingin naman natin ay pwede nang palagpasin ay hindi na po huhulihin dahil alam naman po natin pag hinuli pa ito ay nakakakos din po ng pagbigat ng daloy ng traffic. Samantala, magde-deploy naman ang MMDA ng nasa 1,400 mga personnel sa darating na long holiday sa Nobyembre. Tutulong ang mga ito sa pagbabantay at pagpapanatili ng kalinisan sa mga sementeryo sa Metro Manila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang mga top diplomat ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na tapusin na ang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Sa joint statement na inilabas ng ASEAN Foreign Minister sa Saudi Arabia, nakasaad na nababahala ang ASEAN member states sa tumitinding armed conflict sa Middle East. Nakasaad din sa pahayag ng ASEAN member states ang panawagan sa agarang pagtigil ng karahasan upang maiwasan ang human casualties at ang pagrespeto sa international humanitarian law. Nananawagan din ang asosasyon sa lahat ng partido na lumikha ng ligtas, mabilis at hindi mahadlang ang pagtawid sa mga humanitarian corridors. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit ang Israel-Hamas conflict maging ang issue sa South China Sea. Pagkatapos ng kanyang pagdalo sa ASEAN GCC Summit, humarap naman ang Pangulo sa Filipino community sa Saudi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na pagtaas ng mga nasasawi at nalalagay sa panganib dahil sa patuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Sa kanyang intervention sa First ASEAN Gulf Cooperation Council Summit, umaasa si Pangulong Marcos na gagawin ng lahat ng partido ang mga paraan upang hindi na lumala ang sitwasyon, matigil ang karahasan at pumasok sa dialogo at diplomacy. Ito ang pahayag ni PBBM matapos kumpirmahin ng Department of Foreign Affairs ang panibagong Filipino casualty sa Israel na isang Pinay caregiver. Kaisa rin si PBBM sa mga kapwa-leader ng ASEAN at GCC sa pahayag ukol sa pangyayari sa Gaza, kung saan nananawagan ng humanitarian aid at pagpapalaya sa mga hostages.
Bukod rito, nananawagan rin si Pangulong Marcos sa mga miyembro ng dalawang regional organization na magtulungan na maisulong ang kapayapaan, seguridad at stability sa South China Sea at Arabian Sea. Binigyang diin ng Pangulo ang halaga ng kooperasyon ng ASEAN at GCC para matiyak ang patuloy na pag-unlad. Pagkatapos ng kanyang pagdalo sa First ASEAN GCC Summit, humarap naman ang Pangulo sa Filipino community sa Kingdom of Saudi Arabia o KSA. Ayon kay Pangulong Marcos, kinikilala ng KSA ang malaking ambag ng mga Pilipino lalo na sa kanilang healthcare system at maging sa ibang industriya. Sabi niya sa akin, alam mo ba, sabi niya, that the 80% of the ICU personnel are Filipino. 80% in the whole of Saudi Arabia. Sabi niya, pag nawala yung Pilipino dito sa Saudi Arabia, tigil lahat. Sabi niya, talagang ganyan ang dependence namin sa mga Pilipino. Umaasa naman ang Pangulo na babalik sa Pilipinas at doon na lamang magtatrabaho ang mga OFW. Your efforts have not gone unnoticed. I look forward to your return. With your help, the Philippine government's reintegration programs will continue moving forward towards a brighter future for our country and for our people. Umaabot sa halos 1 milyong mga Pilipino ang nagtatrabaho ngayon sa Saudi Arabia. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kuwaiti Crown Prince na reresolbahin ang labor issue sa Pilipinas. Ito ang inihayag ng Pangulo sa media interview matapos ang kanyang pagharap sa Filipino community sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon sa Pangulo, humingi ng paumanhin ng Crown Prince nang magkausap sila sa sidelines ng ASEAN GCC Summit. I spoke to the Crown Prince and sabi niya hindi niya gusto yung nangyari between Kuwait and the Philippines. That he disagreed with what the people were doing. He says he used, do not listen to them. This comes from small people. I do not agree with what they have been doing. And in fact, there is no reason for you to apologize to us. Dahil noon yun ang hinihingi sa atin, mag-apologize tayo sa kanila. I will apologize to you, sabi ng Crown Prince, dito sa nangyari. We will fix it and we will make it because we love the Philippines. And he says, because I remember your father. Sabi niya, he always supported Kuwait. He always supported us. Matatanda ang pansamantalang sinuspinde ng Kuwaiti government ang pagkuha ng mga overseas Filipino worker dahil sa umano'y hindi pagsunod ng Pilipinas sa labor agreement. Kasunod ito ng pagpapatupad naman ng deployment ban ng Philippine government sa Kuwait dahil sa pagkamatay ng OFW na si Julie Biranara na hinalay at pinatay ng anak ng kanyang amo. Dahil sa pag-uusap ni PBBM at ng Crown Prince ng Kuwait, umaasa ang Pangulo na mareresolba na ang labor issues sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ngayon, tinatayang nasa 279,000 ang Filipinos na nasa Kuwait. Noong 2021, umabot sa $576.59 o $576,059 ang remittances mula sa Kuwait, habang $579,186 naman nitong nakaraang taon. Siniguro ng pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababayaran ng unpaid wages ng mahigit sa 10,000 overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho matapos na magsara ang mga kumpanyang kanilang pinapasukan noong 2015 at 2016. Sa panayam kay PBBM sa sidelines ng ASEAN GCC Summit, sinabi nito na inaasikaso na umano ng KSA government ang back wages ng mga apektadong OFWs. Ayon sa presidente, nililinis at inaayos na lamang umano ang listahan ng mga claimant at iba pang requirements. Gayunman, wala pa ring detalye kung kailan ito mababayaran. Kumpiyansa naman ng Pangulo na tutupad ang KSA government sa kanilang ipinangako na babayaran ang back wages ng mga OFW. Naghahanda na sa posibleng paglala ng sitwasyon sa seguridad sa Lebanon ang isang overseas Filipino worker doon. Samantala, nanawagan naman ang Palestinian Ambassador to the Philippines, Saleh Mohammad, na dapat ay pagtuunan ng mundo kung papaano maihihinto ang paulit-ulit na gyera sa Middle East.
Ito ang balita. Halos 20 taon nang naghahanap buhay bilang domestic worker sa Lebanon ang kababayang si Richelle Sunpungko. Sa kasalukuyan, nasa Beirut ito at malayo sa southern Lebanon kung saan nagkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Lebanese militants na Hezbollah. Bunsod pa rin ito ng nangyayaring pambobomba ng Israel sa Gaza kasunod ng pag-atake ng Hamas militants noong October 7. Sa kabila nito, naghahanda pa rin ang kababayan sa anumang posibleng mangyari. Ito ay lalo na't inabisuhan na ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang Filipino community na mag-ingat at umiwas sa mga pampublikong lugar, pagtitipon at pagbiyahe sa southern part ng bansa. Nandun lang sa south ang gulo, pero kailangan din nating maging ready. Binibigyan na nga po kami ng advice na mag-impake ng mga gamit, at least kung may guluman, may madadala agad na mga personal belongings like mga passport, mga papilis, ano pa man. Pinawi rin ito ang pangamba ng mga kaanak sa Pilipinas, lalo na't nakahanda ang Philippine Embassy na tumulong sa mga nangangailangan ng assistance. Samantala, nanawagan naman ang Palestinian Ambassador to the Philippines, Saleh Mohammad, na dapat pagpapatigil sa cycle ng karahasan at paulit-ulit na gyera ang maging prioridad ng buong mundo. Sa gitna ito ng umiigting na tensyon sa Middle East mula nang ilunsad ng Hamas militants ang pag-atake sa southern Israel noong October 7. There are priorities. Priority now is how to end this war, end this killing in Gaza. The situation is complicated in South Lebanon. The South Lebanon, in Lebanon, the whole area is boiling. The Rafah borders with the Egyptians also, it is boiling. Jordanians also at the Jordanian front, nobody is talking about it, but it's very tense. Nagbunga ng mga kilos protesta sa Egypt, Lebanon at Jordan ang ginagawang pambobomba ng Israel sa Gaza Strip. Nagpaabot naman ng pakikiramay sa sambayan ng Pilipino ang kinatawan ng Palestine sa pagkasawi ng 4 na OFW sa Israel kasunod ng pag-atake ng Hamas militants. Let me also here, through your channels, express my sympathy and condolence for those who lost their lives. And really our heart is out, bleeds for them. Dagdag pa nito, kinukondena ng Palestinian Authority ang pagpatay sa mga sibilyan dahil labag ito sa moral, religious at international laws. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinakawalan na ang 2 American hostages ng Hamas militants. Ito ang mag-inang sina Judith at Natalie Raanan na kabilang sa mga kinuha ng Hamas sa kibbutz Nahal Oz sa southern Israel. Ito ang balita ni Early Briones. Pinakawalan na ng Hamas ang 2 US hostages nito na isang mag-ina, kabilang sina Judith at Natalie Raanan sa mga kinuha ng Hamas militants sa kibbutz Nahal Oz, southern Israel noong October 7. Nakaalis na sa Gaza ang 2 at dinala sa isang military base sa Israel ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ikinatuwa naman ni US President Joe Biden ang development, kabilang sina Judith at Natalie sa 200 hostages na dinala sa Gaza ng Hamas. But there are still 10 additional Americans who remain unaccounted for in this conflict. We know that some of them are being held hostage by Hamas, along with an estimated 200 other hostages held in Gaza. They include men, women, young boys, young girls, elderly people from many nations. Every single one of them should be released. Pinaniniwalaan ding may isang Pilipinong kabilang sa mga binihag ng grupo. Samantala, bumisita naman si United Nations Chief Antonio Guterres sa Rafah border crossing sa Egypt. Inaasahan nito ang unang shipment ng tulong na makapasok sa Gaza sa susunod na mga araw. This must be a sustained effort. We are not looking for a one convoy to come. We are looking for convoys to be authorized in a meaningful numbers of trucks to go every day into Gaza to provide enough support to the Gaza people. I got a commitment from the Israelis and President of Egypt that the crossing would be open.
The highway had to be repaved because it was very bad shape. And I believe that within the next 24 to 48 hours, the first 20 trucks will come across the pavement. Batay sa Palestinian officials, mahigit na sa 4,000 tao ang nasawi dahil sa pambobomba ng Israel sa Gaza. Mula ito nang ilunsad ng Hamas ang pag-atake sa Israel noong October 7, kung kailangan mahigit sa 1,400 naman ang namatay. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayon sa isang eksperto, may classification ng high risk at low risk sa breast cancer na kanilang tinitingnan para sa genetic testing. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Napakahalaga talaga ng pagkakaroon ng early detection sa breast cancer dahil ayon sa espesyalista, maaari rin palang kumalat ang cancer cells sa utak, sa baga, sa atay at sa buto na napakadelikado sa kalusugan ng isang tao. May ibang klaseng kalat eh. Yung pinakamababaw na kalat sa makulane. Okay, curable pa yon. Magagamot, mawawala yung cancer sa katawan. Pero yung iba, mas delikado yung pwedeng pumunta sa utak, pwedeng pumunta sa baga, sa atay, or sa buto. And ang kagandahan ngayon sa breast cancer, kung kumalat siya sa maliit na porsyento lang ng atay or maliit lang na buto, may chance pang ma-cure yan. It's really all about detection. Hindi lahat ng may kaanak na may breast cancer ay maaaring sumailalim sa tinatawag na genetic testing. Kaya dapat maunawaan ng lahat ang kaibahan ng high risk at low risk sa breast cancer. So basically, hindi naman porke may lola ka na may breast cancer, high risk ka na. Ang ibig sabihin ng high risk sa aming mga doktor is kapag yung nanay mo or kapatid mo or anak mo nagkaroon ng breast cancer premenopausal. So, nanay mo nagkaroon ng breast cancer at 70 years old at siya lang meron, hindi ka pa rin considered high risk. Pero kung let's say, kapatid ko nagkaroon, 40 siya nung nagkaroon, high risk ako, automatic. Tapos pwede na ako magpa-genetic testing. Pero kung yung kapatid ko nakuha niya at 75 years old, siya lang ang sa pamilya namin na meron, hindi kami considered high risk. Alamin at unawain ang mga iba pang factors na nakapaloob sa sakit na breast cancer. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinatulan ng 64 na taong pagkakakulong ng Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles sa 4 na kaso ng graft and malversation of public funds. Kaugnay ito sa illegal disbursement ng nasa 20 million pesos mula sa Priority Development Assistance Fund o pork barrel ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy. Sa 57-page decision ng Special Second Division na nakakuha ng 3-2 vote, 40 taon na imprisonment ang iginawad sa PDAF scam queen para sa 4 na kaso ng malversation of public funds at 24 years para sa 4 counts ng graft. Bukod sa pagkakabilanggo, pinagbabayad din ng Sandigan Bayan si Napoles sa gobyerno ng nasa 41 million pesos na katumbas ng halaga ng misused public funds bilang resulta ng kanyang pagkakakonvict sa mga kaso. Ayon sa abogado ni Napoles na si Ronnie Garay, iaapela nila ang desisyong ito. Tinapos na ng DOJ Panel of Prosecutors ang pagdinig sa patong-patong na reklamo laban kay J. Renz Kilario o Senior Aguila na pinuno ng Socorro Bayanihan Services Incorporated at 12 pang miyembro ng SBSI. Kasunod nito ay aabagan na ang desisyon kung may basehan ba na sampahan ng kaso ang mga ito o wala. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Muling humarap sa pagdinig ng Department of Justice kahapon si J. Renz Kilario o Senior Aguila at iba pang opisyal ng Socorro Bayanihan Services Inc. na sina Mamerto Galanida, Vice President ng SBSI at dating Mayor ng Bayan ng Socorro, Janet Ahok at Karen Sarico. Kaugnay ito sa patong-patong na reklamo na inihain ng mga biktima.
tulad ng paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act, kidnapping and serious illegal detention, at paglabag sa RA 7610 o Special Protection on Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon sa abogado ng SBSI, nagfile sila ng supplemental counter affidavit para sa mga karagdagang ebidensya na sinumite ng NBI. Nagpa-file kami ng supplemental counter affidavit. Ano po yung nilalaman nun, ma'am? Basically, I think we are barred to say that in media right now. Tinutulan din ng kampo ni Kilario ang inihain ng National Bureau of Investigation na precautionary hold departure order sa mga akusado para pigilan silang makalabas ng bansa. Of course, we oppose, but everything we lay down with regard to our opposition has been raised before the DOJ already. Pagkatapos ng pagdinig kahapon, sinabi ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano sa isang official statement na tapos na ang preliminary investigation at submitted for resolution na ang mga reklamo. Ibig sabihin, hihintayin na lamang ang desisyon ng panel of prosecutor kung may probable cause o basihan ang mga aligasyon at kung dapat ba o hindi nasampahan ng kaso ang mga akusado. Kasama sa mga dumalo sa pagdinig ang ilan sa mga biktima at complainant laban sa mga leader ng SBSI. Pagkatapos ng pagdinig ay agad ibinalik sa Senado ang mga akusado. Matatandaan na cited in contempt ang mga ito sa huling pagdinig ng Senado dahil sa paulit-ulit na pagtanggi sa mga aligasyon ng sapilitang pagpapakasal sa mga menor de edad sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte sa kabila ng mga testimonya ng mga biktima. Samantala, ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., tinitingnan nila na ilabas ang resolusyon kaugnay sa mga reklamo sa kalagitnaan ng Nobyembre. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumutang sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Quezon City Police District ang tricycle driver na naghatid sa hising victim na si Aldrin Bravante sa ospital. Pahayag ng driver na si Mang Rodrigo Alcaraz, wala siyang ideya na hising victim ito. Ang tangi lamang umano niyang nalalaman ay lasing ito at nawalan ng malay. Akala ko sila nag-iin, parang lasing, na biglang kumulaps. Na ano, yun lang ano ko. Wala ko idea. Walang kumusyon kasi nangyari doon sa ano, doon sa pinuntahan ko, walang kaguluhan. Sinabi pa ni Alcaraz na tinulungan pa niya ang tatlong lalaki na nagbuhat kay Bravante papasok sa tricycle mula sa isang eskinita sa loob ng gusali. Matapos anyang maisakay si Bravante sa loob ng tricycle, sa backride naman umupo ang dalawang binatilyo na naghatid sa ospital. Si Alcaraz ay nagtungo sa CIDU para magbigay ng salaysay. Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang 6 na suspect sa dalawang magkahiwalay na insidente ng kidnapping sa Clark, Pampanga at Parañaque City. Ayon kay AKG Director Police Brigadier General Cosme Abrenica, ang mga suspect ay pawang mga tauhan ng mga biktima. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi nagtagumpay sa panghihingi ng ransom money ang suspect sa pagkidnap sa sarili niyang boss sa Clark, Pampanga noong September 27. Ayon kay Anti-Kidnapping Group Director Police Brigadier General Cosme Abrenica, kinidnap ng kanyang tauhan ang Korean businessman at humihingi ito ng 83 million pesos ransom money. Gayunman, na-rescue aniya nila ang businessman at naaresto ang suspect noong October 16 sa Laguna matapos ang masusing investigasyon at operasyon ng PNP-AKG. 4 na jandos o 4 pang mga suspect na kasabwat ng mastermind ang hinahanap pa ng mga otoridad. Nangyari ito po ito sa Clark. Biktima po dito isang foreign national, 74 years old businessman. No? At ang isa sa POI natin ito, person of interest, siya din na nag-report at nagsabi, nagkukunwari na nagpipretend na hero. But then lumapit siya sa Korean Embassy at sinamahan po sila dito ng police attaché, nag-report dito at kagara naming tinugunan. Samantala, arestado din ang 5 Pilipino at mastermind na Filipino-Chinese sa Parañaque City. Ito'y matapos na makatakas at makapagsumbong sa police station. Ang 2 biktima ng mga ito na pawang mga Chinese at Hong Kong national.
Sinabi ni Police Brigadier General Abrenica na ang mastermind sa kidnapping ay ang mismong driver ng mga biktima. Based nga doon sa aming interrogate sa kanila, bagong grupo lang sila, natokso sila kasi for the information po, ito po isang isa na din sa panawagan ko, kasi yung principal po or yung mastermind dito ay driver ng victim. So, na-profile niya yung kanyang biktima, nalaman yung kakayanang magbayad at siya yung nagplano ng pangangidnap at kumuha sila ng mga Pilipino na makakasama niya. Kaugnay nito, nagpaalala ang PNP-AKG sa publiko, lalo na sa mga dayuhan, na kilalanin munang mabuti ang mga i-hire na mga empleyado upang hindi malusutan ng mga sindikato. Ang mga suspect ay sinampahan na ng kasong kidnapping at illegal detention sa Department of Justice. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ni-raid ng pinagsanib puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Securities and Exchange Commission at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang lending company sa Makati City dahil sa umano'y harassment sa isa nilang kliyente na hindi nakapagbabayad ng monthly dues. Sorpresang pinuntahan kahapon ng mga otoridad ang Golden Koi Lending Company Incorporated sa bisa ng warrant of cease search and examine na inisyu ng korte. Nag-ugat ang reklamo mula sa isang kliyente ng lending company na umano'y pinagbabantaan online kapag hindi siya nakapagbabayad ng monthly dues. Ayon sa PAOK CC, may hawak na rin silang testigo laban sa kumpanya na isa ring collection agent. Nahuli rin ng mga otoridad sa Golden Koi Lending Company ang isang Chinese national, isang Taiwanese national, Malaysian national at mahigit 200 mga Pilipino. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na papapanagutin nila ang mga lumabag sa pagkakabit ng illegal campaign materials. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, matapos ang kanilang Oplan baklas ay maghahain naman ng kaso sa mga pasaway na kandidato. Ito ang balita ni Dante Amento. Pinatunayan ng Commission on Elections o COMELEC na seryoso sila sa pagpapatupad ng mga panuntunan laban sa iligal na pangangampanya. Kahapon mismong mga opisyal ng COMELEC ang nanguna sa pagbaklas ng iligal na campaign posters sa barangay 310 at 312 sa Manila. Ito yung mga hindi nakakabit sa common poster areas tulad sa mga kawad ng kuryente at iba pa. Sa mga magkakabit pa ng mga posters, kung araw-araw kayo magkakabit illegally, araw-araw din kami magbabaklas, hindi namin titigilan yan. Ginawa ng COMELEC ang nationwide Oplan Baklas isang araw matapos magsimula ang pangangampanya sa barangay at sangguniang kabataan elections. Yung common poster areas, yan ang pinapayagan lang ng COMELEC. Outside ng common poster areas, illegal na yan. Private property, legal yan. Basta magko-comply sa 2x3. Pagkatapos ng serya ng Oplan Baklas, isusunod naman ng komisyon ang paghahain ng disqualification cases sa mga kandidato na may-ari ng campaign posters na lumabag sa panuntunan ng COMELEC. Kasama rin sa tututukan ng komisyon ang paglaban hinggil sa vote buying. Siyempre magpapail kami ng kaso muna sa lahat ng mga nagkabit at saka nag-illegally campaign at pagkatapos after nito, magkakaroon naman tayo ng yung sa laban natin sa kontrabigay. Alam natin, ngayon wala pa masyadong namimili o namimigay ng kung ano-ano. Darating yan, mga 3 araw bago mag-eleksyon. Sa huli, nanawagan muli ang COMELEC sa publiko na bumoto sa araw ng halalan at ilagay sa pwesto ang sa tingin nila ay karapat-dapat mamuno sa kanilang mga barangay. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 341 show cause order ang inisyu ng Commission on Elections sa ilang kandidato ng barangay at sangguniang kabataan elections dahil sa mga umano'y campaign violations. Sa isang panayam kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, sinabi nito na kabilang sa violations ng mga naturang kandidato ay ang hindi pagsunod sa tamang sukat ng campaign posters at paglalagay nito sa unauthorized areas. Inihahanda na rin anya ang resolusyon para sa pagsususpende ng mga nagwaging kandidato na may nakabinbing kaso.
Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Tigil pasada ng grupong Manibela, maliit lang ang naging epekto sa commuters ayon sa MMDA. Matagumpay po. Kung meron man pong bumiyahe ng mga jeepney, mangilan-ngilan lamang. Ang sinasabi niya nga, natagumpay siya dahil may nagsuspend ng classes at dahil naghanda yung pamahalaan. Katawa-tawa po yan sa aking palagay. Fishing vessel na nabangga ng barko ng Marshall Island na-recover na ng Philippine Coast Guard. FVD rin gagamiting physical evidence sa reklamong isasampa. Kasi mahalaga po to sa gathering po ng information at the same time establishing our evidence. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na gagawin ang lahat upang mapaunlad ang rice industry ng bansa. Bagong variety ng bigas para makaiwas sa diabetes ay prinisenta sa Pangulo. Let me assure and challenge you in this way. We will spare no effort to ensure the growth of the rice industry here in our country, even as we safeguard the welfare of farmers and consumers alike. AFP Lady Gunner, kauna-unahang champion ng UNTV Volleyball League. Kami yung unang nanalo. Kami yung unang nag-champion. Siyempre history ng first UBL na kami yung nag-champion. Malaking tulong po siya kasi dahil po dito nakakapag-aral po ako at makakapagtapos po ako ng kolehiyo. Sobrang saya po kasi nag-effort po sila para tulungan po yung mga beneficiary po ng team nila. No, we're looking forward na sa mga susunod po na season natin ay mas marami pa ang atin pong makakasama na maglalaro ng mga teams. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanonood at patuloy na tumatangkilik sa mga nag-subscribe sa UNTV Sports. Estudyante ng Philippine College of Criminology, patay umano sa hazing sa Quezon City. 4 sa 12 suspects, hawak na ng mga otoridad. Nakakapag-file tayo ng kasong murder in relation sa Republic Act 11053, yung Anti-Hazing Law of 2018, na kung saan ito ay may parusa na habang buhay na pagkakulong at 3 million pesos na fine. Transportation Secretary Jaime Bautista nagsampa ng reklamong libel laban kay Manibela Chairman Mar Valbuena at isang mamamahayag. Nandito ako kanina para mag-file ng complaint. Nag-file ako ng libel charge against 2 people. One is si Mar Valbuena at saka si Ira Panganiban. Ibang bansa tumutulong na sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard ayon kay Pangulong Marcos Jr. Suporta sa pagpapalakas at modernisasyon ng PCG, tiniyak ng Pangulo. The Philippines is lucky as we have many friends around the world and marami sa ating mga kaibigan na karatig bansa at kahit na yung galing sa malalayo ay tinutulungan tayo para pagandahin at patibayin ang ating Coast Guard. Hamas at Israel nagsisisihan kasunod ng pagsabog sa ospital sa Gaza na ikinasawi ng nasa 500 tao. On October 17th, Islamic Jihad destroyed a hospital in Gaza when a rocket aimed toward Israel misfired and landed in Gaza. Implementasyon ng Maharlika Investment Fund sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 75 billion pesos na kapital na inilagak sa MIF dapat munang bawiin ayon sa isang senador. Ang tanong ko kumikita ba ng interes yun? Dapat isinangtabi lang nila within their funds yung dapat ibigay o earmark lamang yung dapat ibigay sa Maharlika Investment Corporation. Ba't nila ginawa yun nang niwala pang nahihirang na CEO at mga members ng board at niwala pa IRR. Masyado naman yata sila nagmamadali nung ginawa at pinagpasahan nila yon. 2 sa 4 na suspect sa pagkamatay sa hazing ni Aldrin Lery Chua Bravante umaming kasama sa initiation rites. 6 na palo tinamo ng biktima. Well, nagbigay ng extrajudicial confession yung 2 doon sa 4 na hawak natin, assisted by their counsel of their own choice, and
yun nga, kinumpirma nila na talagang nagkaroon ng initiation rights at may mga binanggit din silang mga personality kung sino yung mga naroroon. Diablo X Phantom umamin na siya umano ang nasa likod ng hacking sa government websites. Sa lahat po ng tamaan ng data leak sa paggalaw po, humihingi po ako ng tawad para sa may-ari ng Gmail account na nahako at na-expose dahil gamit ko sa pag-leak ng data ng PC. Ika-4 na Filipino casualty sa pag-atake ng Hamas militant sa southern Israel, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Libu-libong Pinoy naman sa southern Lebanon, pinalilikas na dahil sa gulo sa pagitan ng Hezbollah at Israel. In southern Lebanon, the embassy already has informed the 3,000 or so Filipinos there to move to evacuate because of possible retaliation from Israel because of the attacks of Hezbollah. And in northern Israel, they've already moved. Now, this is standard. Ilang kandidato nakitaan agad ng paglabag sa pagkakabit ng campaign posters sa unang araw ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Tatandaan po ng lahat ng kandidato na patunayan namin dito, kayang-kaya namin patunayan lalo na sa issue ng vote buying, illegal campaign materials. Jeff Tumbado humarap na sa National Bureau of Investigation. Alegasyon ng korupsyon sa LTFRB, pinangatawa na sa isinumiting sinumpaang salaysay. Particularly dun sa umpisa muna sa technical division, paakyat ng legal division, hanggang dun na sa Office of the Chairman. Dalawa pang sospek sa pagkamatay sa hising ni Aldrin Lery Chua Bravante, sumuko na rin. Iba pang dawit sa hising, nagpadala na rin ng surrender feelers. Gusto po matuwa po, so walang dito po, hindi po enough eh. Kung hindi po lahat po sila mahuhuli, hindi po enough eh. Tuloy-tuloy pa ang pag-iimbestiga natin at yun namang mga tao na nasa custody natin ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para mapabilis natin na ma-solve itong kaso na ito. Maharlika Investment Fund ipresenta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Arab business leaders. Nilagda ang investment deal sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia umabot sa $4.26 billion. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. Pagbabaklas ng illegal campaign materials, aaraw-arawin ng COMELEC kung kinakailangan. Laban sa vote buying, susunod na tututukan. Sa mga magkakabit pa ng mga posters, kung araw-araw kayo magkakabit illegally, araw-araw din kami magbabaklas. Hindi namin titigilan yan. Mga Pinoy sa ilang bansa sa Middle East pinag-iingat na rin. Vice President Sara Duterte umapila ng tigil putukan at usapang pangkapayapaan. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. Adjustment sa mall operating hours, suspensyon ng paghuhukay ng kalsada at overtime ng mga traffic personnel ipatutupad ng MMDA sa holiday season para iwas traffic. Alam naman po natin na habang palapit ang Pasko ay yung traffic na i-extend. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 7:17 na nagsasabi, kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.